Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-72 na kabanata. Ang walang kinatatakutan na si Melissa. Sa entablado, si Debbie ay nagpatuloy sa pagkanta, sa abot ng kanyang makakaya. Pero siya ay nagtitiis dahil sa malalang sakit sa tiyan, na kanyang nararamdaman. Samantala, napansin ng mga audience na ang pagkanta ng malungkot ay nag-i-improve sa pamamagitan ng isa pang boses. Nangingibabaw ito sa original na boses. Ang boses ay malakas at puno ng passion. Si Melissa ay nagpunta at sumayaw sa harapan ni Debbie. Tumingin si Debbie nang may malaking pasasalamat. Dumaranas siya ng matinding pakikipaglaban sa kanyang sakit sa tiyan. Masaya siya na pumunta sa likod at pinabayaan na si Melissa para pumalit. Sigurado si Debbie na gusto lang siyang tulungan ni Melissa. Si Melissa ay mayroong magandang boses sa pagkanta. Ito ay mas maayos kaysa sa boses ni Debbie na naging mahina. Ang mga audience at judges ay nakahinga ng maluwang. Si Mr. Lee Dempsey ay nakita ang bakas ng paghanga sa mata. Nang matapos na nila ang kanta, ang 5 babae ay nagbigay ng bow sa entablado. Sa wakas ang 5 minuto, ay natapos na. Nang huminto na ang musika, ang mga binti ni Debbie, ay bumigay na. At natumba ito sa lapag. Ang pangyayaring ito, ay nagkaroon ng komosyon sa mga manunood. Mabilis na tinulungan ni Rita si Debbie na tumayo, pero si Melissa na nakatayo sa tabi niya, ay malamig na ngumisi. Habang pinapanood ang nanghihinang itsura ni Debbie, ni Janice sa backstage, ay napatakip sa kanyang bibig, at nagsimulang umiyak. Kung nalaman lang niya ito ng mas maaga, kung gaano nakalala ang nararamdaman nito, hindi na niya papayagan na mag-perform ito. Kahit matanggal pa sila sa competition. Ang inaasahan lang niya ngayon, ay maging maayos ang kanyang kalagayan. Ang mga hurado, ay sobrang nag-aalala sa kalagayan ni Debbie. Sinabi ng mga ito na magpahinga. Ang isa sa mga ito ay nagtanong kay Janice, "May sakit ba ang iyong singer? Tungkol naman sa inyong score. Ikinalulungkot ko, pero maraming salamat, dahil naging parte kayo dito." Sumang-ayon naman ang 3 pang hurado. "Magpahinga ka muna. Mas mahalaga ang iyong kalusugan, kaysa sa competition," pagpapayo nito. Sobrang na-disappoint si Rita. Kung maayos lang sana ang kanyang pakiramdam, sigurado siya na magiging maganda ang kanilang performance. Pero sa ngayon, hindi ito oras para sa resulta. Ang gusto niya, ay makasiguro na makatanggap si Debbie ng treatment sa lalong madaling panahon. Ang 5 babae ay nagbow, at nang bababa na sila sa entablado, at si Janice ay nagmamadaling lumapit para alalayan si Debbie. Nagsalita si Lee Dempsey ng malakas, at ang lahat ay napatingin. Sandali lang, wika nito. Si Lee ay sobrang nagalit, wala siyang pakialam kung gaano kalala ang sakit ni Debbie. Naramdaman niya na ang pagkanta sa kanyang paboritong awitin, ay malaking insulto. Iyon ang lalong nagpapatindi ng kanyang galit. Dahil maraming tao ang nakapaligid, hindi niya kayang magsalita ng mas masakit na bagay ng malakas. Sa isip niya, walang hiya na grupo ito, sinira ninyo ang paborito kong kanta. Ano sa palagay ninyo ang nagawa nyo? Alam kong alam nyo na ito, wika ni Lee. At inilipat niya ang tingin kay Debbie, at sa iba pa. Sa huli napatingin siya kay Melissa. Tinuro niya ito at sinabi, "Ang babaeng ito, ay medyo nakanta ng maayos. Kahit papaano, ang kanyang boses, ay medyo maayos pakinggan. Dahil dito, papayagan ko kayong makapasok sa second round. Dahil si Lee ang sponsor, ang kanyang mga salita ay ang masusunod." Si Melissa ay biglang na-surprise. Mabilis siyang nagpasalamat kay Lee. "Maraming salamat po, Mr. Dempsey. Ipinapangako ko na ipagpapatuloy ko ang aking pagsusumikap. Tama na iyan. Nakaharang kayo sa entablado. Bumaba na kayo." Ikinumpas ni Lee ang kanyang kamay, at bumaba na ang mga ito. Si Janice ay mabilis na tumawag ng 911. At sinabi nito na magpadala ng ambulansya sa lalong madaling panahon. May taong kailangan madala agad sa hospital. Hawak ni Janice ang nanghihina na si Debbie sa kanyang balikat. Dahan-dahan inaalalayan ito. "Huwag kang matakot, hindi magtatagal darating na ang ambulansya," wika nito. Si Rita ay nakatayo rin sa kabilang gilid ni Debbie, nakaalalay, habang nakatingin ng may pag-aalala.
Rita, sobrang sakit ng nararamdaman ko, wika ni Debbie sa kanyang kaibigan. Ang kanyang damit ay nabasa na ng dugo, at ang mga mata ay bahagyang nakapikit. Ang kanyang mga kamay ay lupaypay na. Iniisip niya na mamamatay na siya. Si Katie ay galit kay Debbie, wika nito. Ang lakas ng loob mo, na magreklamo ng pananakit. Dahil sa iyo, muntik na tayong matanggal. Sumang-ayon naman si Olivia. Tama, at sinabi nito. Kahapon sinabi mo na masakit ang tiyan mo, at sinabi mo rin ito noong nakaraang gabi. Sa pagkakataon ngayon, nagpasya ka na sumasakit muli ang iyong tiyan. Sa palagay ko sinasadya mo na ito. At malamig na tumingin kay Debbie. Sa narinig na paninisi ng mga kaibigan, sa loob nito, ay sobrang saya ni Melissa. Nang sandaling iyon, si Rita na nagawa pa rin na maging kalmado, ay nagpasya na manatili kasama si Debbie. Tinanong niya si Katie. Sa palagay mo ba gusto niya itong mangyari? Sumagot si Katie. May sinabi ba kaming hindi tama? Kung hindi dahil kay Melissa, hindi tayo maliligtas sa huli. Malamang ay tanggol na tayo. Halos sirain na niya ang lahat para sa atin. Masisisi mo ba kami kung magalit kami sa kanya? Sumingit si Janice sa pagtatalo, at sinabi, Katie, Melissa, katulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan ninyong magsama-sama, at bantayan ang bawat isa. Kapag nagtagumpay ang isa sa inyo, kasama na rin ang lahat. Nakalimutan niyo na ba ang sinabi ko? Miss Campbell, pakiusap huwag po kayong magalit. Nakaka-discourage lang po. Hindi naman nakakapagtaka iyon. Pero pangako, kakalma na kami ngayon, wika ni Melissa habang naglalakad patungo kina Katie at Olivia, at sinabihan na umupo. Gusto niyang makita ni Janice ang magagandang bagay sa kanya, para magkaroon siya ng magagandang expression dito, at umaasang magbago pa ang isip nito. Si Debbie ay nagsalita kahit nahihirapan. Miss Campbell, pasensya na, kasalanan ko po. Ako ang nakagawa ng pagkakamali, huwag mo silang sisihin. Ako ang may mali. Gumuhit ang kanyang mga luha sa pisngi. Mukha siyang nakakaawa. Niyakap ni Janice si Debbie, at sinabi, hindi ikaw ang may pagkakamali. Huwag mong sabihin iyan. At huwag ka nang mag-alala sa iba pang mga bagay. Ang talent show ay nagpapatuloy pa rin. Si Duke na alagang aso ni Angelina na nasa kanyang tabi. Ang dila nito ay nakalaylay at nagsimulang hingalin. Alam ni Angelina na ito ay nauuhaw. Duke, nauuhaw ka ba? Pagkausap nito sa kanyang aso habang hinihimas ang malaking ulo nito. Dahil ayaw niyang may makaligtaan na palabas. Kailangan niyang maghanap ng mag-aasikaso para painumin ang kanyang aso. Dahil sa pagtahol nito kanina, ang mga tao ay medyo lumayo. Naniniwala sila na ang aso ay agresibo at walang may lakas ng loob dito para lumapit. Itinuro ni Angelina ang isang lalaki at sinabihan, "Ikaw, lumapit ka dito." Ako, ang lalaking itinuro ni Angelina ay walang iba kundi si Charlie Mason. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan, pero nagpanggap ang mga ito na nanonood ng show. Lihim niyang isinumpa ang kamalasan, at naglakad patungo kay Angelina na nakayuko. Duke, hindi ka pwedeng tumahol, sabi ni Angelina sa kanyang alaga. Nang lumapit si Charlie sa kanila, sinabi nito, Duke, ang lalaking ito ay ang magdadala sa iyo para uminom, magpakabait ka, at huwag mo siyang kakagatin. Paliwanag nito sa aso, habang nakaturo kay Charlie. Si Charlie ay natatakot at nahihiya. Naging tagapag-alaga siya ng aso. Wala siyang lakas ng loob para sumuway sa iniuutos nito. Ang mga taong katulad nila, ay hindi pwedeng tanggihan. Sa huli, nagpasya siyang dalhin si Duke palabas ng auditorium, at dalhin sa artificial lake para uminom ng tubig. Nagpasalamat ito dahil sa mga sinabi ni Angelina. Hindi siya kinagat ng aso. Parang gusto niya ako, pagtataka ni Charlie. Si Melissa na nasa likod ng auditorium kasama si Katie, ay nakita si Charlie na may kasamang aso. Sinigawan niya ito. Darling, bakit may aso kang dala? Nang lumapit si Charlie kasama ang aso, kina Melissa. Ang ibang mga tao ay nagsigawan nang makita ang malaking aso na papalapit. Nang makalapit sila, at nakita na natatakot ang kanyang girlfriend, hinimas nito ang ulo, at sinabi, siya ay si Auntie Melissa. Hindi mo siya pwedeng kagatin. Si Charlie ay natutuwa sa pagbabantay kay Duke, pero si Melissa ay natatakot pa rin na lumapit.
Nag-aalalang tumingin ito sa aso, at nagtanong, "Charlie, ano ba ang gagawin mo dyan?" Sumagot si Charlie, at sinabi, "Iniutos sa akin ni Angelina na painumin ko itong alaga niya. Gusto niya ng tubig." Sa narinig ni Melissa, tumaas ang kanyang kilay. Tumingin siya kay Charlie na may malademonyong tawa. "Sandali lang, maghintay kayo dito." Pumunta siya kay Debbie, at kinuha ang bote ng tubig sa tabi nito. "Debbie, kailangan ko ng tubig, para sa aso. Gagamitin ko ang tubig mo." Tumango si Debbie nang mahina kay Melissa. Ang mga ngiti ni Melissa ay lalong gumanda. Bumalik siya kay Charlie, dala ang bote ng tubig. "Ibigay mo ito sa kanya." Iniabot ni Melissa ang tubig kay Charlie. "Ito yung ibinigay mo kay Debbie kanina. Darling, ang aso na ito ay kay Angelina. Naglalaro ka ba ng apoy?" Nakita ni Charlie kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Debbie. Naghihinala siya dito. Gusto ba ni Melissa na maramdaman ng aso ang nararamdaman ni Debbie? Mananagot siya kay Lee, at ayaw niya iyon. Hindi maganda maglaro ng apoy. Pero hindi naman tayo ang sisisihin, dahil hindi naman sa atin ang bote ng tubig na ito. "Bilasin mo, ibigay mo na ang tubig." Nang makita nila na dinidilaan na ni Duque ang tubig, ngumiti si Melissa. Kinuha niya ang bote ng tubig na may tira, at tahimik na ibinalik kay Debbie. Nang makita niya si Debbie na nagpapahinga, habang nakapikit ang mata, ngumisi si Melissa. "Isa kang talunan," sa isip nito. "Wala kang idea, na ito pa lang ang simula ng iyong paghihirap," sabay tawa ng palihim. Dinala ni Charlie pabalik ang aso kay Angelina. Paglipas ng 20 minuto, habang bumubulong si Angelina kay Lee, umungol si Duque. Paglipas pa ng 5 minuto, ito ay nakahiga na sa lapag, at umuungol. Kahit ano pa ang gawin ni Angelina, hindi na ito makagalaw. "Duque, ano ang nangyayari sa iyo?" Hinawakan ni Angelina ang ulo nito na may pananakit na ekspresyon. Galit itong tumingin kay Charlie. "Ikaw, lumapit ka dito. Ano ang ibinigay mo sa kanya na inumin?" "Wala, tubig lang." Ang itsura ni Charlie ay takot na takot. "Huwag mo akong lukohin, maayos siya kanina. Pinainom mo lang siya, tapos pagbalik nagkaganito na. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Agresibong wika ni Angelina. Si Lee ay matalim na rin na nakatingin kay Charlie. Ang lahat ng malapit doon, ay nakatingin sa kanya. Napansin ng assistant director na umiingay ang isang maliit na grupo. Ipinahinto ng assistant director ang pagtatanghal at nagpunta para alamin ang nangyayari. "Wala akong ginawa, pinainom ko lang siya ng tubig sa bote." Ang bote ng tubig ay mula sa backstage. Tumayo si Lee, at sinabi, "Samahan mo ako sa pinagkuhaan mo ng bote ng tubig, ngayon na. Kapag may nangyaring masama sa aking aso, pagsisisihan mo ito." "Sasamahan kita," wika ni Charlie, habang nakangiti kahit kinakabahan. Nauna siyang naglakad kay Mr. Lee na nakayuko. Si Lee at Angelina ay naglakad kasunod niya. Sumama din ang ilan sa mga audience. Isang maliit na cart ang nagdala kay Duque. Mula sa likod nila, nang makita ng mga performer si Lee, ang lahat ay nabigla at tumayo. Si Janice at Rita ay kasama si Debbie, pero katulad ng iba, hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari. "Ang tubig ay ibinigay kamo ng iyong girlfriend." "Sino iyon?" Itinuro ni Charlie si Melissa. "Ininom ng aso ko ang tubig mo, tapos ay sumama na ang kanyang pakiramdam." "Ano?" Peking pagkabigla at pagtataka ni Melissa. Mabilis nitong sinabi, "Mr. Lee, ibinigay lang sa akin ang tubig na iyon, hindi ko ito kasalanan." Totoo, medyo kumalma ang pakiramdam ni Mr. Lee. "Masasabi mo ba kung sino ang taong may-ari ng tubig na nagbigay sa aking aso?" "Sinabi ko na ang tubig ay para sa aso. Kayo lang ang may dalang aso dito, kaya alam niya na ito ay si Duque," paliwanag ni Melissa. "Sino ang taong ito?" pagtatanong ni Lee. Tumingin si Melissa kay Debbie at itinuro ito. "Kasalanan niya, ibinigay niya sa akin ang tubig." Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Hanggang sa susunod po muli.
Stay safe and God bless.